Huling video ni dating Congressman Zaldico. May isa pa siyang malaking akusasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sa testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Independent Commission for Infrastructure, SICO, ang itinurong proponent sa 35 billion peso na halaga ng flood control project sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Giit ni Ko, wala siyang nakuhang pera mula sa flood control projects. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Inaasahan na raw ni Ko na dadami pa ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Ayon pa kay Ko, sinabihan siya ni Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa unang video na inilabas ni Zaldico noong Biyernes, idinawit din niya ang Pangulo sa umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa ikalawang video na inilabas nitong Sabado, nanawagan si Ko sa Senado na imbestigahan ang umano'y 100 billion peso insertions dahil wala raw siyang kumpiyansa sa ombudsman. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Itinanggi ng Malacanang ang lahat ng paratang ni Zaldico. Walang naitalang malaking kaguluhan sa peaceful rally for transparency ng UPI kagabi na ginanap mula sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang People's Power Monument sa Quezon City. Bagamat may ilang dumalo na nanawagan ng pagbaba sa pwesto ng Pangulo, agad silang pinakiusapan ng mga organizer. Ipinaliwanag na labag ito sa kasunduan kanilang nilagdaan upang pahintulutan ang isang mapayapa at maayos na kilos protesta sa lugar. Libu-libong Pilipino ang lumahok sa malawakang kilos protesta sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila kahapon. Sa tala ng Manila City Public Information Office, as of 6 p.m. kahapon, umabot sa 650,000 ang lumahok sa Quirino Grandstand para sa panawagang transparency and accountability ng isang religious group. Samantala, ang Reforma Pilipinas sa takbang ng maisog na nagsagawa ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Bukod sa sigaw na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananawagan rin sila sa palasyo na wag na umanong linlangin ang taong bayan. Nakakalungkot sa isang opisyal na manggagaling ang mga ganyang kataga. Una po sa lahat, ipapaalala namin kay UC Claire o kay Attorney Claire na ang sinasahod niya sa President Communication Office ay galing sa taxpayers sa bayan. Hindi ba dapat panahon na si Zaldico ay kakampi nila, ang sabi nila sa amin, lalo na kay Vice President Sara Duterte, sa mga tumutulig sa gobyernong ito na sinungaling kami. Pero sa lahat ng pahayag ngayon ni Zaldico, ito ay patunay ng katotohanan ay hindi mababaon at maililibing. Sisingaw ang katotohanan at nalaganap na ang korupsyon sa gobyernong ito. Ayon pa kay Noblesa, Ayon kay Vice President Sara Duterte na uunawaan niya yung galit at pagkadismaya ng taong bayan dahil siya mismo ang nakasaksi sa nangyari umanong pakikialam dito sa pondo ng pamahalaan. Bago pa man aniya sumabog ang usapin sa katiwaliang ito,
Madalas na niyang naririnig ang mga panawagan ng overseas Filipino workers ukol sa transparency, accountability, peace at security. Inihayag ng pangalawang Pangulo na personal niyang nasaksihan kung paano umano manipulahin ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Ayon kay Vice President Duterte, sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, mistulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian umano ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Binigyang diin rin ng Vice Presidente na ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd ay may kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian at ininda niya ang mga pag-atake kasama na ang impeachment upang mapagtakpan ang katiwalian sa 2025 budget. Dagdag pa ni VP Duterte, ang Pangulo ngayon ay humaharap sa isang malalim at seryosong problema. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Binigyang diin ni VP Sara sa pagtatapos ng kanyang pahayag na kaisa siya sa milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong umano sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Dapat aniya pakinggan ito ng pamahalaan at hindi para isantabi at baliwalain lamang dahil Filipinos deserve better. Marami pa umanong isisiwalat si dating House Appropriations Panel Chairperson at nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Saldico sa anomalya sa pagsingit sa pambansang budget at flood control projects. Yan ang kabilang sa laman ng ikatlong video na ini-upload nito sa kanyang social media page araw ng Linggo, November 16. Pero kabilang sa inihayag nito ay ang pagtanggap umano ng nasa 56 billion pesos na kickbacks ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos ang aligasyon ni Ko na ang Pangulo ang nasa likod umano ng 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Samantala, inaasahan na umano ni Ko ang mas maraming kasong ihahain laban sa kanya at pagtindi ng banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Bago ito, binantaan na umano siya ni dating House Speaker Romualdez noon pang Marso para manahimik. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Sa pangalawang video message na inilabas ni Zaldico nitong Sabado, inilahad niya ang iba pang revelasyon tungkol sa mga umano'y katiwaliang nagaganap sa administrasyon. Hinamon niya si Ombudsman Crispin Remulla na imbestigahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Bukod sa nagbitiw na House Speaker, pinaiimbestigahan rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y pangunahing nakinabang sa korupsyon ng budget insertions. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Ilang oras matapos i-upload ang video, naglabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman.
Ayon sa ahensya, matagal nang bukas ang kanilang opisina para kay Elizalde Co at matagal na rin nilang hinihingi ang kanyang kooperasyon, kabilang na ang pagbibigay ng mga ebidensyang hawak nito. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, kapag may nagbibigay ng testimonya para sa isang investigasyon, kailangang dumaan ito sa proseso, gaya ng pagsusumit